Mother Goose is going for a spring vacation. Seafood paella in the house. Yon. Hinahanap kita Manila. O, bigyan natin ng chance si Bebang. Ang verdict. Ang gusto niya yan eh. Tagahawak pa. Diyos me. Pwede ka magbalik-balikan. Hey! Bilang kilay ng nanay ko. Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Simply no place like Manila. Manila, I'm coming home. Ang plano ko lang naman talaga uminom ng water. Bakit ba ako napakanta? Finally, back home ang Mommy Heidi nyo, guys. Napakainit sa Pilipinas. Parang gusto ko nang bumalik sa Paris. Charot. Ang arte. Ang arte, no? Back home after 3 weeks of Europe trip. Well, it's a work trip. And nag-extend lang kami a few days just to go around. Visit those places that we've never been before. Excited for the vlogs. Coming up soon, itong mga places na pinuntahan natin. Lisbon, Portugal. Pagkatapos, sumakay tayo ng Norwegian Aqua inaugural sailing from Lisbon, Portugal to Southampton, England. Tapos, meron kaming Shorex sa Belgium. Nag-extend kami sa London. And then, nagpunta pa kami ng Paris. So, second time in Paris. Pero everything else is first time. Grateful to Norwegian Cruise Line for inviting us on this Norwegian Aqua inaugural sailing. This is our second project with them. So, I've been here the past few days. Nakapag-adjust na po ang aking body clock. PH time na siya. Yes, tulog ako ng tulog. Siguro on the first 2 days, panay ang catch up ko ng sleep, which is, I'm happy. Kasi, not my usual. Nakapag-unpack na ako ng aking mga luggage. Nakapaglaban na po ako ng mga damit. And siguro kung meron akong hindi nagagawa, ayun po ang aking long overdue facial. I just want to catch up with you just before I pack my things again for another spring trip. So this is going to be with the one and only, the Mother Goose. And we're gonna go to South Korea! So tomorrow, pipick upin natin yung Korea visa ni Mother. Tingnan natin kung ano ang nabigay sa kanya. Excited ako to know kung single entry or multiple entry ang Mother kasi Hazel invited her. So, it's not the usual tourist visa application. Parang it's a family visa. Kasi ako, I got 5-year multiple entry. So, let's see, Mama. And today, I wanna cook. Ito yung long outstanding ko na recipe na gustong-gusto kong lutuin. Actually, last time pa, pero hindi kasi ako nakabili nung ingredient na very, very important dito sa recipe na to. But in this Europe trip, nakabili po ako. Sabi ko, I have to do it. So, what's the recipe? It's going to be paella. I love paella, I have to say. Pero yung main ingredient ng paella, gusto ko talaga bilhin sa Spain. Pero kasi, those 2 Sundays na nandoon kami sa Spain, they are all closed. So, pagka Sunday pala, yun nga, sarado, even malls. Kaya hindi kami nakabili. At hindi rin naman madaling maghanap, especially if hindi ka familiar sa place. Sa France pa ako nakahanap. And so, I got my saffron in this bottle. May naman po siya, guys. Ando doon po sa loob yung laman. Ganyan lang po talaga ang presentation ng mga saffron. Ang paggamit kasi nito, guys, is konti lang. At dahil meron na rin parang spice na ready paella mix, bumili na din ako. So, I got this 2 ingredients for our paella. Pero guys, don't expect ha. Definitely, it's not going to be an authentic paella. I have to say na this is a practice paella. First time ko siyang lulutuin, so hindi ko pa siya kamada. And my problem is, wala akong mabiling bomba rice. Yung ginagamit pala na rice sa paella is a different rice.
na tinatawag nilang bomba rice. It's a kind of rice na mabilis mag-absorb ng water. Punta na ako sa 3 groceries. Wala akong nabili. And so, we'll settle with our regular rice. Okay lang naman since first try pa lang. Improve na lang natin on the second time pagka, nakamada na ng mami nyo ang paella. Yan. Ay, may pag-ganun pa. May pag-ganun pa. Paano yung lalabas? Mag-aano ko? Ha? Ito na naman tayo. Pet peeve ni Mami Heidi. Kunin natin ang kutsilyo. My mom's kutsilyo kapag siya ay naglilinis ng isda. Ayun. Yes. This is saffron. So ito, I would think, magagamit mo siya sa 2 lutuan. First lutuan and second lutuan. Pero kasi, ang lulutuin ko ngayon, konti lang. Gusto ko lang to have a feel of it bago magluto ng maganda. So, gusto ko itong hatiin. Try lang muna natin, no? Ito namang paella mix. Check ko muna, guys. Baka ito kasing paella mix. Meron ng saffron. But it says here, seasoning and dehydrated vegetable mix. And I will also have other ingredients. Well, I have here Spanish paprika. So I'm gonna choose between these 2. And para sa ating stock, chicken cubes. Pwede naman kayong chicken stock mismo kung meron kayong chicken. And then the regular rice lang na sinasaing natin dito sa bahay. Of course, our veg. Okay, let's do this, baby. Okay, so let's start cooking our seafood paella. Wala akong paella pan. So, gagamitin ko tong old namin na parang pang paella din. Actually, binili ko to siguro mga 4 years ago, before pandemic pa. Nung mahilig pa akong gumawa ng Korean army stew. Pwede pa naman eh. Saka kahit na ano namang kawali na meron kayo, pwede yon. Among our ingredients, we have here shrimp. This is a leftover from our sinigang. Binawasan ko yung niluto ko. Next is squid. Ayan. Pinabalatan ko na kay mother. Bumili ako ng squid. Yung iba, hiniwalay ko pang adobo. We have tahong. And then, sa ating mga veg naman, there's garlic, tomatoes, onion, bell pepper. And then, I have here green peas. For our stock, I'm going to use chicken cubes. Meron ako ditong rice. This is just an ordinary rice. Yun nga guys, wala kasi akong mabili na bomba rice na pang paella mismo. Pero let's just settle with what we have. And then pagka nakuha na natin yung style, gumamit tayo ng mga authentic ingredients. Pero kasi syempre mahal yun. So, gawin lang natin itong practice. Ganon. And also, wala din akong olive oil. And therefore, I'm gonna use whatever oil I have here. Which is, pwede naman din. Diba? Wala naman bawal. Ikaw naman ang kakain at saka kung saan ka masaya. Pinaka-importante yon. Yan, painitin na natin ang ating kawali. Very easy guys. Isosotay lang natin ang lahat. And then, imimix lang natin all together. Tapos, isi-simmer. And then, ito na. Kakain na tayo. I'm so excited. Para lang kayo nag-igisa ng gulay. Diba? Oh. Yung 4 na ingredients na ito guys, ang tawag nila fritos. Ayan. And then let's put our saffron. Konti lang, huwag natin damihan. Kasi konti lang itong dulot. Ay! Ang dami kong nalagay na ubos. Oh my God! Sobra yan. Oh no! Ganun talaga. Then, ito na lang ang pag-desisyonan ko. Lagyan tayo paprika. Tansya-tansya lang ha. Kasi hindi pa natin alam. Mix together. We're coming na. Oh, ayan. Ayan na ang kulay. Let's add some more.
malapit ang malutong ating paella. So, ilalagay na natin ang ating mga seafood. Ayan, let's go! And our tahong. Yes. Puti-puti lang natin ang ating mga tahong dyan. Wow! Nagmumukha na siyang paella, mga barikoy. Sitting, kung saan-saan na lang natin yung ilagay. In between. Yes. Overloaded na ang ating paella. Diyos ko po. Ayan. Saan natin lalagay? In between. Mami Heidi, hindi maganda yung pagkaka-arrange nyo. Yes, I do, guys. Sayang mo na. First time eh. Makakain din yan, mga mare ko. Okay? Alrighty. So, diba, it's getting to light. Paella in the house, baby! Mga 6 minutes. And then, it's done. Let's eat. Seafood paella in the house. Yum! Good. Pero konti pa. Medyo kailangan crusty yung bottom. Yung medyo nagtututong-tutong pero hindi sunog. Happy na ako as it is right now. Pero gusto kong matry gumamit ng bomba rice. Yung sinasabi talaga nilang Spanish rice that is really for paella. Maghahanap ako nun. Pero so far, good naman. Hindi naman malayo sa lasa ng mga paella na natikman ko. Pero iba talaga yung natikman ko sa Barcelona. Huwag na nating i-compete si Lolo na nagluluto ng malaking ganyan ng mga paella. Grabe. Sobrang sarap. Kahit na hindi na siya bagong luto. Kahit na nakaganon na, tapos sasandukin na lang niya. Still, 11/10. Check natin kung meron na siyang crust, yung medyo tutong-tutong na siya. Meron na. Nagka-crust na siya. I'm so happy! Pakita ko sa inyo. The crusting is over here, oh. You see? Ayan, oh. Medyo nagtututong na siyang onte-onte sa ilalim. Yes! Okay na yan sa akin. Baka masunog pa. Guys, yung nanay ko inisnab ang aking paella. Tignan niyo naman kung anong inulam niya. Ginisang ampalaya at pritong isda. Ay, nagka-crush-crush na siyang ganun. Pero bakit hindi ko nakukuha? Let's eat, mare. Of course, I want tahong. I want pusit. Una, konti pala yung nailagay kong green peas. So, dapat mas maraming green peas next time. Pwede din tayong maglagay ng chicken. Ay, ayun yung saffron. Nakita nyo ba yung saffron? Ayan guys. Marami pa siyang pwedeng i-improve. Para sa akin, yung taste is just basic. Parang walang something, ganon. Alam niyo, minsan, di ba, pag kumakain kayo ng food na organic, okay, yung natural taste, parang ganun to. Kailangan natin ma-discover kung meron pa silang ibang sikreto. O kaya, itatry natin gamitin yung paella mix na ready na. Kasi this one is a combination of saffron and Spanish paprika. Squid naman. Yung seafood, pinatong ko lang diba sa ibabaw. Hindi naman siya nasa ilalim, tas kumulo. Pero pag binuksan mo, maamoy mo na yung amoy seafood, amoy paella. Nice! Ano pa kaya pwede ko ilagay dito? Iniisip ko pa paano ko siya mapapasarap pa. Okay? At least, diba, yung aking curiosity, nagawa ko na siya. We're gonna find bomba rice. We have padala here from The Good Meat. May sila magpadala actually. Wow, ang dami. First things first, we have beef cubes. Ayan, pang mga kaldereta. Ito naman ay beef short ribs. Magkamukha sila pero magkaiba. Next is Kasim skinless. Pang mga adobo, barbecue, ganyan. Pagkakasi, malambot yan guys. Next, we have bacon. Smoked bacon. Yummy. Then, we do have tenderloin. Pwede naman itong mga pang pork steak, ganyan. Basically, kahit naman saan pwede. Wala naman bawal. And then, they sent over some ham. Meron sila ditong brick ham.
Meron sila ditong celebration ham. Ang dami. At meron sila dito hamon de bola. In case you're looking for some meats, this is the one. Annyeonghaseyo, 여러분! Currently, I'm driving along C5. Medyo traffic. Today is Tuesday afternoon and we're on our way to KVAC, Korea Visa Application Center dito sa may SM Aura, particularly sa may Brittany Hotel on the 19th floor. Bakit pupunta doon? Ang nanay ko po ay nag-apply ng Korea Visa. Yay! At ready na for pick-up. Mother Goose is going for a spring vacation. Dadalawin po niyang kanyang magandang apo sa akin. Charot. First time ko sa Korea. Oh, di ba? Ang lola nyo. Mag-spring break sa Korea. Yes. And I am very excited to go back. Alam nyo, parang iba yung take ko ng Korea since my last visit. Excited ka, mother? Siyempre. Thanks God. Oh, di ba? Hindi mo rin masabi, no? Back in 2023 of March, dinala ko si mother sa Japan. Doon siya nag-spring break sa Japan with the cherry blossoms and all. Who would have thought na in 2025 spring, sa Korea ka naman rarampa, Mother Gus? Rarampa ako. Yes, rampa ka. Third floor ang bahay ng apo mo. Tingnan natin kung makaakyat baba ka. I mean, isang time ka lang aakyat at bababa. Bakit mataas? Ay, hindi. Okay lang. Alam mo, wala kang problema doon, ma. It's not an issue. Sanay na ako sa bahay natin. Panikpanaw Ayaw ka. nga. Ang bahay natin is third floor din naman. Umaakyat ka naman. Kasi kung may issue, hindi ka naman namin ipupunta doon. Alam mo, gusto talaga ni Hazel na dalhin ka sa Korea para makita mo yung bahay niya. Thank you, Apo. Ma-experience mo yung ibang country. And napakaganda. Parang Japan din siya. Well, magkapit bahay kasi yung Japan and Korea. So, almost the same feels din sila. Actually, si mother, first time niyang nag-apply ng Korea visa at in-sponsoran siya ni Hazel. So, in-invite po niya si mama. So, may mga ibang requirement. Visa ni mother, it's not the regular tourist visa, but it's a family visa. Tignan natin kung anong klase. Kasi ako, I got 5 years multiple. I can go back and forth to Sucor anytime, anywhere. Charot. Yung pick up ng passport sa KVAC is only from 2 to 5. The time is 4 o'clock na. Kasi umalis kami 3 tapos ang traffic. Dahil naman, ang mami nyo na malengke pa, naglaba pa, Diyos me, naglaptop pa, ang daming kineso. O diba, hindi umaandar dito sa C5, mga mare ko. Oh my God, it's 4:22 na. Ay, baka hindi tayo umabot, mother. Kung hindi naman traffic, okay lang. Pero, ayan, mandag na. Traffic nation. Pagka talaga yung araw lumalagay sa yung fest, diba? Parang lakas makaganda. Siya! Umandar nga pero traffic talaga. Diyos ko po, Lord. Paano ba to? So, nakikita ko na ang building. But the time is 4:35. Just be baribar. Magpa-park pa ako. Ma, worst comes to worst, you just have to get off the car and get it by yourself. Ibababa kita sa may Brittany Hotel. Pagtas pa-help kang umakyat sa 19th floor dun sa stop. Kasi hindi ko pwede iwanan tong car. Hindi mo sa 19th floor, may guard na sasalubong sa'yo. Pumunta ka dun, pipick upin mo ka mo ang passport mo. Visa pala. Nandun kasi yung visa mo sa passport mo, nakadikit. Okay? Mati na mo, nagreklamo siya. Punta kang Korea, hindi ka punta. Alam mo, makakapunta ka nang wala kang visa. 78 na ako, parang... Oh, bakit? 78 ka pa lang, ma. Mag-87 ka pa. Wala tayong pag-uusapan doon. Huwag mong inaano-ano yung 78. It's just a number. Kailangan feeling ka 48 ka lang. Ganun. Ayun na nga guys, binaba ko na lang yung nanay ko. Just so, umabot kami sa oras. Kasi kung magpa-park pa ako, hindi ko ma-assure na makukuha namin. Pero galit siya. Kasi naman guys, tingnan nyo naman ha, the time is
4:48. 5 o'clock ang cut-off. Hindi na sila mag-i-issue, tas bukas is a holiday. So, sa susunod na namang araw, busy ako. As in, ayun si mama. Ayan na! Halika dito! O, diba? Ang dami mong reklamo no? Kukuha mo din naman pala. Bakit hindi nakasupot? Ewan ko, yan lang. Kailangan may support. Pagka pinick up pala guys, ganito, naiisip ko lagi yung passport ko kapag nag-a-apply ako ng visa. Diba parang siyang naka-plastic na for courier, no? Okay, so this is now Mamang's pasaporte. Okay, ang ganda ng nanay ko, oh, walang kupas. Alam niyo naman na ang Korea visa ay ganito na lang, ano? Nung araw guys, dinidikit. Let me see. Go, 19 ka ng 19. Wala daw silang 19. Ano lang, 17. Niligaw daw ako, sabi nung 9 lang. Talaga. Sorry. Pahamak ka talaga. Kailangan minsan, pagka nagkakamali ako, gagamitin mo yung coconut shell mo. Ayun na, mabuti na lang matalino My God, where is my passport? Dati kasi sticker sila, guys. So parang hindi ko alam ba't kaya nag-change na sila, nagtitipid or what. Anong ganda sana kasi kung mga stickers, well, para mas feel mo katulad ng Japan. Wala natin ang visa ni Mother. Kailangan kopya. May kopya. Oo, madali lang tong kopya. Huwag nang problemahin yun. Kasi mami ang mawala Oh my God! Mamang visa is 5 years, multiple entries. O, bawat entry mo, 30 days daw per entry. So, valid until March 6, 2030. Ito, nilagyan niya ng green. Pwede ka magbalik-balikan. Ay, kaya ko pa kaya yung sabi ng nanay ko. Sabi ng kilay ng nanay ko. Okay, update. We decided to go back na lang kasi para makauwi agad dahil nga gusto naming magpa-nails ni Mother. Pero traffic, currently nandito kami sa Shell, nagpagas at nagpapahangin ng gulong. Gusto ko nang kumain. Tumingin ako dito sa Metreats pero wala sa masyadong tinda. Kumakalam ng tiyan ko. At ako inaantok. Well guys, late pa din ako matulog. Parang yung body clock ko is nasa Paris pa. Kaya parang sasabihin ni mama sa akin, mga 2 a.m. 3 a.m. Huy, matulog ka na, pahinga ka na. Well, traffic pa guys. I hope maka-usad-usad ng mabilis just so makakain. I remember dito sa gasoline station na to, nahulog or nawala yung aking clip-on na earrings. Ganda pa naman nun. It's always like this naman in C5, in EDSA, basically in Manila, 'di ba? Ganyan talaga ang ating road system, no? Chika, merong breakfast at Antonio's dito sa nadaanan namin along C5, pababa ng Ortigas flyover. May mataas na building dito, guys. Hindi na ako familiar sa mga buildings. Bahala na kayo maghanap, ha? Which means to say, hindi nyo na kailangan magpunta sa Tagaytay. Nakahabol kami ni Mother sa aming nails, pero hindi ako nagpa-kulay. So, cleaning lang ako. Mani, pedi, and fruits pa. Ngayon pa lang kami kakain. Kasi kung ihuna namin yung kain, hindi kami makakapagpa-nails. Okay? So, here at a Japanese resto, near na dito sa aming pinagpa-nailsan. Gyoza. Mother, share the gyoza. Wow! And I ordered sukiyaki. My favorite here is this sukiyaki. Gusto ko medyo luto yung egg. Baked salmon sushi. Yum! Mainit, yes. Pero medyo matabang. Let's go, Mother! Ay. Cheese, come to Mami. Dito ka. Yan.
Sinama namin si Cheese only because kawawa naman, walang kasama sa house, saka ang init, diba? Going out of the house because it's too hot. First agenda, samahan natin si Mother Goose to get her prescription sa kanyang eyeglass. Actually, meron na siyang prescription pero nawala niya. Dahil bibili siya ng eyeglass niya sa Korea, doon pa talaga siya bibili, no? Maselan, maarte. May pinagbanahan pala ako. Second is, we're gonna drop by sa grocery. Dadala ako ng konting canned goods, especially tuna. Well, masarap naman kasi kapag alam niyo yun, emergency, gabi na, pagod ka na, ayaw mo nang magluto, ayaw mo nang lumabas, wala ka nang makain, di ba? Instant! Uy, ano ka ba? Nauuhaw ka ba? Masaya lang ba siya? Or natuwa ba siya dahil kasama siya? Actually, hindi dapat siya kasama. Last minute, sabi ko, sama ka na nga para mapasyal kita. Aalis na naman ng mami, iiwan ka na naman. Huwag mo akong i-kiss. Bantot ka. Hindi, pinaliguan ko na siya since dumating ako. So, plano ko ulit siyang paliguan bago ko siya dalhin kay na June. So, for the time being na wala kami, doon muna siya sa mami ni June. Nandoon naman si Rexy, yung kapatid niya. Actually, nandoon din yung daddy niya at saka mami niya sa pagkakaalam ko. Dahil nga daw si Chase is medyo black sheep, ayaw nila doon. Kasi nang aaway sa lahat ng doon. Parang gusto niya kasi siya yung superior siya yung siga. So, siya yung boss. Siya yung pinakamaliit, di ba? Tapos siya pa yung siga. Well, kahit naman siya ganyan, love ko to. I love this boy. Stay, huwag ka malikot. Nagdadrive si mami. Tapos, yung nanay kong gustong kumain ng bebang halo-halo na ang dami daw at ang haba daw ng pila sa SM. Sabi ko kay mama, well, summer kasi kaya mabenta yung halo-halo for one. Pero natikman ko na si bebang. Well, it's not my taste buds, no? I love Ben's halo-halo. For me, that's number one. Dati, I love Rasons, pero medyo bumaba na yung quality ni Rason. Hindi ko na masyadong bet, pero kumakain pa din naman ako. Mang Inasal, Chowking, yun yung mga naman options na mabibilis lang, madadali lang. Kasi si Ben's, pinakamalapit na branch from our house is from Banawe pa. So, medyo out of delivery area. So, whenever I have the time, dumadaan ako kay Ben's. Kaya lang ngayon, actually busy ako. Iniisip ko kung dadaan ba ako kay Ben's or ako po ay magtsatsaga kay Beba. O, bigyan natin ng chance si Bebang. Dinayo ko si Bebang sa may Show Boulevard na branch. Pero, I don't know why are they craving for that. Hindi lang siguro swak yung taste buds ko sa kanya. Since we're going to SM ngayon and siya yung pinaka-accessible, sige, bibigyan ko siya ng chance. Let's see. Well, kanya-kanya naman kasi tayo ng bet, no? Yung masarap sa akin, pwedeng hindi masarap sa inyo, or vice versa. Just sharing my thoughts about halo-halo. Alam niyo naman guys, kung gaano kami kahilig sa halo-halo, diba? Dinadayo ko talaga yung mga halo-halo na yan. At nagte-taste test talaga tayo ng mga halo-halo. For one, mahilig talaga ako sa mga sort of drinks, desserts na mayroong mga crush ice. Gusto ko yan. Kahit na hindi summer, anytime, any season. And because of that guys, I will be back. And by the way, do you know what time is it right now? It's 3:02 in the afternoon at hindi pa ako kumakain. Wala pa akong meals for the day. Yung nanay ko hindi nagluto. Ma, anong kinain mo na so far? So hindi ka pa rin kumakain since morning? Yung kaprasong yung panukong natira. Kagabi nagpa-deliver ako ng KFC. At tapos nagpa-deliver din ako ng a sort of halo-halo. It's banana con tres leches from Ombu Kusina. Para sa magtatanong at curious, no? Ombu Kusina is located dito sa may Sequoia Hotel sa may Timog. Meron po dyang Filipino restaurant which is actually good as well. Even yung kanilang mga food. And one of the best things sa kanilang menu, yung kanilang desserts. I love their banana con tres leches. Try nyo yun guys. And nakita ko, just this summer, may mga bago silang addition sa kanilang sa malamig versions. Being palakain, hindi halata, no? Maliit ang braso, maliit ang mukha, maliit ang katawan. But, lahat sa akin maliit, isa lang malaki. Alam nyo ano? Malaki ang bewang. Kasi nga, matakaw. Alam nyo, pag nagkakaedad kayo, hindi ko masasabing matakaw ako. Yes, I love to eat.
Pero hindi nyo lang napapansin na I always eat in small portions. Pero mayat maya, ayoko nabobondat ako kasi I don't feel okay kapag ka nabobondat ako. Mabigat sa katawan tapos medyo masakit. Pagka nagkakaedad na, hindi na dapat kumakain ng to the maximum level, no? So dapat regulated na siya. You always see me eating. Yes, that's true. Pero I always manage it. Marami na tayong binabantayan kapag tayo nagkakaedad. Dapat binabantayan yung sugar nyo, cholesterol, yung mga ganun. The bottom line, I'm still a foodie after all. We're gonna eat lunch, gonna eat halo-halo. I also want to eat my favorite yogurt. Whenever I am in SM, meron akong favorite na yogurt store. So, lagi din akong bumibili doon. And let's buy bread. Let's drop by sa grocery and go back home ASAP. Pag nagkakaedad na rin kasi, no, the speed is also one thing. Pero, dapat, yung mga workmates mo, hindi sila mabagal. They should be fast, no, para merong balance, di ba? Kung mabagal ka, dapat yung staff mo mabilis, just so mamamanage, no? Kasi syempre, well, ganoon naman even in the organization, di ba? The boss is the one overseeing. The boss is not the one doing the detailed work. Meron siyang tao, meron siyang staff. Pagdating sa boss, re-reviewin na lang niya yun. Check na lang niya, re-reviewin na lang niya. That's how it should work. Pero kung yung boss, gumagawa pa rin ang ginagawa ng staff niya, yung very detailed, lahat, spoon feeding, medyo challenge yon sa boss. Kasi, you have to think also na sa isang corporate setup, yung boss has a bigger responsibility to the management, no? Staff mo has the responsibility to you being ikaw yung superior niya. Pero eventually, nando dun sa boss yung weight. Kasi siya yung nagre-report sa management. A sort of like that. Yung aking camera po ay nabibilad. Oh my God. And guess what? Biglang namatay ang aking camera, overheat. Kasi nandito siya nakapatong sa dashboard. Sobrang init. Paliko na ako ng SM North EDSA, hindi pa po lumalamig ang kotse ko. Grabe, 5 kilometers yun ha. From the house. Tapos hindi pa lumamig yung aking aircon. Naka full blast pero hindi lumalamig. O yung nanay kong gusto na namang number 1 siya sa doktor. Gusto na naman siyang mauna. Mababa na daw siya dito. Ma, Piplora. Ma! Piplora? Piplor. Doon na lang ako. O, sige. Minsan nadidrain akong kausap si mama. Hindi niya ako masyado nagigets. Tapos parang kung anong isip niya, yun na yung gusto niya. Kahapon, gusto ko na scramble. Meron kaming binibilihan during the pandemic time, pero hindi ko siya makita. Paborito ko yung scramble nung bata ako. Sa school namin, inaabangan ko guys, yung bagong gawa. As in, hindi ako nagsesettle sa yung nando doon, nasasandukin na lang. Hindi. Aantayin ko kung kailan siya gagawa. Gusto ko kasi really icy. Ayoko nang may tubig. Maarte ako dati pa. I am so excited to eat. Parang gusto ko ng bibimbap. Pero yung bibimbap na may meat. Usually kasi guys, yung bibimbap, especially kapag sa Korea kayo kakain, most of the time, they are just vegetables. Pero ako gusto ko na merong beef. And guys, I am so excited to go back to Korea. Excited akong magluto, kumain sa labas, excited ako sa bingsu. Ako yung tao na even then na maraming beses na ako nakarating sa isang lugar or even maraming beses ko na kunyari nagawa or natikman yung isang bagay. I still looking forward. I mean, ganun yung aking personality. Kaya minsan, parang sabihin ng iba, ilang beses ka na nagpunta niyan, pagbabalik ka na naman. Similarly, nakain mo na yan dati, bakit parang excited ka pa din? Well, simple things makes me happy. Kaya naman, mag-park na tayo, no? Ang dami ko nang nasabi. Ano ma? Vitamin D3, 1,000 IUs. Ganito na pala soup. This is this for
This used to be a favorite. Mahal na. Ay, kailangan ko pala ng white wine. Cooking wine. Coconut oil. Brushing rinse. Mustard. Dijon. Yung nanay mong ang gulong kausap. Sabi ko, saan ba si Bebang? Sabi niya sa may labasan. Anong labasan? Ang daming labasan sa kapasukan. Dito sa SM, Diyos may anong parte? Yung nanay ko, pinagbigyan ko lang kung maghalo-halo dito kay Beba. Yan. We ordered two. Kay Mama, in-order ko siya ng presidential, which is yung best nila, number 1 nila, ng 188 pesos. Kumain na, yun na ako na antay. Nareklamo now is hindi daw niya maubos. Masarap? Ma, paano hindi sasarap? 188 yan. Dapat lang namang masarap yan. Hindi naman siya mura. Mine is so corny. Corny siya, guys. Mahilig kasi si Mother sa ube. So, tikman natin to. Bakit naman hinalo? Parang ayoko na siyang kainin. Parang gusto ko na lang iuwi. Kasi busog ako eh. Time check, 7:10 in the evening at traffic na dito sa kahabaan ng Mindanao Avenue. Nakakain kami ni Mother and then kumain na ako ng aking favorite na yogurt. Si Mother nakakain na po siya ng kanyang bebang halo-halo na hindi pa niya maubos-ubos, madami daw. And then your mommy Heidi is yet to eat her corny Camberley, mais con hielo in short. And then nakapag-grocery na ako. But the thing is, kung ano yung kailangan kong dalhin, yun po ang wala sa SM Hypermart. Laging hindi kompleto dun. Well, hindi naman ako dun talaga nag-grocery. Since nandoon na kami sa SM, might as well doon na lang ako mag-grocery. Pero ang daming kulang, as in. At dahil doon, pupunta na naman ako sa another grocery para mag-grocery. To complete the grocery items na dadalhin natin sa South Korea. So we need to have canned tuna. Number 2 is champorado. And then powder milk. Wala. Meron fortified milk, which I don't like. So, powdered milk. I am eating my mais con hielo. Ang verdict! Medyo marami nang nabawas, pero hindi ko pa, hindi ko pa ma-feel. Parang okay naman. Sarap. I mean, like, syempre kay Mama is halo-halo talaga. Sa akin is mais con hielo, no? Nothing special, no? The thing is, hindi siya ganun katamis, which is, I think, good. Yung tamis niya is, kung ito yung borderline, ando dun lang. Hindi na siya tumaas. Hindi masyadong sweet. Which is, I think, good. Pa ba? May kasamang Rice Krispies. Kanina merong toppings na parang langka na nakamash. And pansin ko din na marami yung corn. Parang may nalalasahan akong leche plan na parang hindi leche plan. Alam mo yung ganon? Nasa ilalim yata kasi. Ko kasi agad hinalo. Parang okay naman. Wala lang special something, no? Siguro, rating ko is 8/10. Nung dumating ako sa bahay from Europe, pinagyayabang niya sa akin na galing daw siyang SM. Ang haba daw na pila ni Beba. Ganyan gusto daw niyang bumili pero ayaw niyang pumila. Kaya kanina pinagbigyan ko. Anong rating mo dyan, Ma? Okay. 1 to 10, ano? 10 being the highest. 9. Okay. Malapot yung niya, yellow. Hindi agad natutunaw. Yeah. The ice is hindi agad natutunaw and milky ice siya. Pero hindi matamis sa akin. Sa'yo? Tama lang. At least, di ba, nabigyan natin ng another chance si Bebang, which is not bad naman. 8/10 ang rating ko sa kanya. Maraming corn. Though milky ang itsura, pero hindi ko nalalasahan yung pagka-milky. Nothing very special, pero what is good, hindi siya katamisan. Tamang-tama lang. Pagkatapos, hindi natutunaw agad, hindi naging watery, hindi bumagsak agad.
despite na hindi ko nakain agad. Next time, itatry ko yung banana cinnamon keme nila. I have to say, marami din. Maganda yung sizing, maraming laman. Kahit haluin mo na siya, puno pa din siya. Which is, I think, okay na din yung presyo, being this one is 168. Kay mama, 188. Parang pwede kaming maghati kasi busog na ako eh. Hindi ko na maubos. Ikaw, pinipilit mo na lang? So currently, nandito kami nakapark sa another grocery to buy yung mga hindi ko nabili sa SM Hypermart sa The Block. So, doble trabaho ang mami nyo. Parang hindi na ako kakain. Magpipinapay na lang ako. Tapos meron pa akong Auntie Anne's. Ang mami nyo mahilig sa pinapay. As I age, nagiging matinapay ako. Na, meron pala talagang meron siyang leche plan. Ayun. Nakaset in sa ilalim. Hindi ko pa nahalo. Ikaw, backpack mo alisin mo na. Leche plan na. Chase! Ano? Happy? Pasyal tayo, no? Namasyal ang baby boy ko. Pagdating ni Chase, uhaw na uhaw. Dami niyang nainom tubig. Mama, makakod? Gusto mo malamig? Pwede bang painumin yung dog ng malamig na tubig? As in, malamig o kaya may yelo, ganun. Kasi parang pansin ko, gusto niyang nilalaro yung yelo, tapos gusto niya ng malamig na tubig, mas marami siyang naiinom. Okay ba yun? Hindi ba sila like uubuhin, sasakit yung throat, yung mga ganun? Comment below nga sa mga expert dyan mag-alaga ng mga puppies or dogs. So, hindi na ako mag-grocery haul kasi hindi naman masyadong marami yung binili ko. Aside from the fact na wala namang something new. Except, etong Birch Tree Advance. Hindi ko alam na merong Birch Tree Advance. Merong isang PR na pinadalan kami ng PR kit na to. So, nalaman ko, may bago na pala ang Birch Tree. Pero when I was young, Birch Tree, Nido, are those brands ng milk na iniinom namin. Powder form, yung tinitimplahan ng hot water, ganon. Mahilig kami sa gatas ng bata ako. So, nakita ko to, meron na palang ganito, which is for adult nutritional supplement. Tapos, sabi ko kay mama, inumin na niya. And then, from then on, iniinom ni mama. Lagi na siyang nagpapabili sa akin. Nung dumating si Hazel, nagpabili siya kay Hazel. Tapos sabi ko, bakit gusto mo? Na-feel daw niyang naging strong yung kanyang bones. Saka, dati nananakit yung mga buto. Yes. So, parang sabi ko sa kanya, maganda ba? Sabi ko, tatry ko din. Kasi being somebody na niliit na mga bones, di ba guys? Kitang-kita naman. So, wala akong masyadong muscle. Buto na agad siya. So, sabi ng nanay ko is, maganda daw at itry ko daw. Well, it's sinasabi naman niya dito, immunity support nutrients, bone and muscle support nutrients. So, hindi po siya sponsored. Sinishare ko lang guys, kasi baka you are also on the lookout na something, magbibuild ng muscle, ganyan, magbibigay ng strength sa inyo as you age. Diba, pagka aging, marami na tayong issue. So, I got this one na itatry ko din. Intentionally, binili ko na hindi nakalata. Usually, nakalata yung binibili namin. Dahil nga, I plan to bring this to Korea. This is 1.2 kg daw. Hulaan ko na sana yung packing niya is at least 2 para hindi masyadong mabigat. Ang dami! Ang packing niya is tagti 300. Ayan. 300 pala ma. So, ang dadalhin lang natin, tapos merong takalan. Ilan ganun? Ang ginagawa mo? 6 dapat. Inaapat ko na. Ito 6 nga. 6 sa isang 185 ml. Ako I'm gonna use kung ano yung instruction kasi mahilig ako sa mga beverage na mas strong, yung bold yung taste, yung lasang-lasa. Dalawa dadalhin, isa lang. Dalawa tayong iinom eh. Dalhin mo. Dalhin mo na. Ilagay mo na doon sa mga lalagyanan lahat ng mga dadalhin natin. Para ilalagay niya sa maleta. And yung mga ito ay, dito yung pang bahay yan. Ang bahay din to. Isa sa mga dadalhin ko sa Socor, patis! Diba? Although meron naman dun, guys. Alam nyo, meron lang talaga tayong, hindi naman tradition, Yung tayong mga Pinoy, dalhin yan dun, dalhin. Kahit naman sa pupuntahan meron, Gusto mo lang may dala-dala ka, pahirapan ng sarili. Okay, dalawa lang naman. Pero nung nag-grocery ako sa Korea, nakita ko namang meron. Still, gusto ko pa rin magdala. At
mag-grocery din tayo doon, guys. Because I wanted to cook mga Korean dishes. Bumili ako ng toothpaste. So, nakita ko meron pa advanced whitening. Sabi ko, dadalhin ko kay Hazel. Well, meron din doon. Kanina, nagpunta na rin kami sa ophthalmologist ni Mother dahil humingi ng another reseta for her eye grado. Dahil Bigyan na ako ng wala. oo. Galing na siya sa doctor na misplace niya yung kanyang prescription. Ito ang kanyang reseta. Pwede rin pala ito kapag naka-contact lens ka. Sustain. So, this is 564. Less 20. Oo. Tapos meron kang discount. Tapos nagpabili na din ako kay mama ng mga... Asan yung mga ganito ko, ma? Ayan, 20 naman yan. Ito guys ha, okay, mami yung doktor at saka ang lola yung doktor. Ito lalo, PhD. Okay guys, yung Neurobion, this is vitamins B1, B6, B12 para sa mga nerves, ganyan, joints nyo din. So, as you age, diba? Actually, kahit na hindi aging nire-reseta din to ng doktor. So, may mga times na umiinom ako nito like isang buong buwan, tapos stop na ulit. Kumbaga, minsan parang feeling mo na medyo yung mga kasukasuan mo nagiging stiff, medyo inom ka niyan, gano'n. Pero hindi ko naman siya kinukontinuous for life. Parang intermittent, ganyan. So, kaya ako nagpabili kay mama. Kasi plano ko din bigyan si Hazel. So, 20 pieces, guys, 396. Sige na, guys. Bye-bye na. Good night. Ako ay mag-laptop na. See you again on the next vlog. Bye! Ma, good night ka na. Bye! Nagagalit siya kasi aalis na naman. Kasama ka naman Kaya-kayanan niya yung lola niya. Ako hindi siya magalit sa akin. Well, nagagalit din naman to, pero mas nagagalit siya lagi sa lola niya. Kasama ka naman. Dali namin si Cheese doon sa mami ni June para siya muna yung mag-aalaga while we are away. Ayan. Kasama ka! Ano ba? Ano, dadal tayong diaper mo at saka food. Ay, hindi pala si Rexy. Yay! May mga playmates si Cheese. Yay! Ang baby boy ko, may kalaro. Oh, good boy ka dun, ha? Hindi ka pwedeng siga-siga dun. Nakikiano ka lang, ha? Nakikisaw-saw ka lang, ha? Pero doon naman talaga siya galing. Kaya, welcome back lang, o, diba? Nag-start na akong mag-packing. Si Hazel may mga summer clothes na pinapadala. So, inaayos ko din. Yung iba nilaban ko din. Para hindi na nilaban doon. Good boy, Chassis, ha? Opo! Magda-diaper tayo whether you like it or you like it. Say sa mami, say hi to Mami Heidi's vlog. Hello! My name is Chase. Chase Pululot po. Apelido ko Pululot. Hindi na pinasingaw ni Mami, no? Bad si Mami. Hindi na pinunasan, hindi pa rin pinasingaw. Okay. Okay. We're going. Chase, good boy dun, ha? Behave, ha? Baka ireklamo ka nila. Pero pagkarga ko siya, Len, tahimik siya. Alam din niya, tansyado niya yan, ma. Matatalino yung mga dogs na yan. Kasi, kaya siya mabait. Wala naman siya ibang kasama kundi ikaw eh. Wala ako eh. Iiwan ko siya talaga. Mabait siya sa'yo. Good boy ka, ha? Mimiss ko yung baby boy ko eh. Ha? Good boy, Chachi, ha? Pasaway, ha? Huwag mga away dun, ha? Ando doon si Rexy. Saka nando doon ang daddy mo at saka mami mo. Gusto mo ice candy? O gusto mong cake? Birthday ni Chase eh. Hindi ko nahandaan. Bad yung mami. Kalimutan ng birthday ng anak. Stop over. Ayun o. Ang dog ko, dadaling ka dito. Yay! Sa may cake. Oh, diba? Good afternoon. Cheese. Oh, diba? Meron ditong treats. Nila to kakainin. Etong goat's milk and tuna broth. This one po, mama, sinasama ko siya sa food. Yan. Yung solong kakainin. Ito po, ma'am, pwede po siya yung dumper. Popsicles. O, diba? We are here. Pero bago ko ibigay si Cheese, pakainin ko muna siya ng kanyang popsicles. Okay. This is for Chassis. Yung binili ko, yung kanyang hawakan daw is edible. So, pwedeng makain. Yay! Excited si Chase, oh. Amoy-amoy na niya, oh. Okay. This is for Chase Baby Boy.
Ganito siya, guys. 6 pieces na popsicle. Sana magustuhan niya. Ano kayang gusto dito ni Chelsea? Banana peanut. Yung isa naman is banana pumpkin, apple, coconut Kimberly. Dito muna tayo sa banana peanut. So cute the popsicle, oh. For the baby boy. Yay! Okay. Yan, gusto niya yan. Yan, ganyan, oh. May tagahawak pa, Diyos me. Oh. Kagat. Yes. Kagat, oh. Gustong-gusto niya, oh. How I wish nasa bahay kami para hindi ako naghahawak. Amoy banana peanut. Yum. Alam na. Dumaan kami ng Red River. May kami ng mga mamon. Gusto siya sa kakaganyan. Para siyang merong inaantay na merong tinitingnan. Siguro naisip niya, taga dito ako dati. Ano? Wait lang, tawagin na natin susundo sa'yo. Ayan o, alam nyo, kabisado ni Chase etong lugar. Kasi, kakatingin siya dito, gano'n siya ng gano'n. Kilala po rin niya ako. Kilala po kayo. Kailan kita ibabalik? Sunduin niya lang din ako. Back home, nakapagluto na ako ng pusit. Ito yung leftover from the paella. And then, tanghalian namin ni Mother kanina. Ginisang ampalaya sa hipon plus fried na isda. So, ayun na nga. Nahatid na namin si Cheese and namang hindi siya sad. Siguro na recall niya yung place, no? Kaya, parang okay naman siya. So, hayaan na natin siya dun. Hindi, syempre, susunduin ko naman yun pagbalik namin. Alam niyo ba kung ano yung unang-unang kinain ko pagdating ko dito sa Manila? So, nagluto si Mama ng sinigang na bangus sa puso ng saging. Yun ang unang-unang nakain ko right after ko dumating. Pero, hindi boneless yung bangus niya. So, yung bangus niya is the usual, pinakat niya na ganun. Pero okay na din kasi, sarap naman. Pero, I'm all the more excited bumalik ng Korea for the food. Gusto kong mag-explore ng food. At saka, gusto kong itry yung mga food sa supermarket. Yung parang naka-ready pack na siya, na lulutuin mo na lang. Remember in my previous vlog, nag-grocery ako, tapos marami akong pinakita sa inyo doon. So, yun yung gusto kong itry. Ano nga pangalan ng isda na to? Alala ko na. Talakitok. Parang kamukha siya ng white pampano. Yung medyo malaking ganun. Ang sarap! Ang sarap ng prito. Actually, masarap din tong ampalaya eh. Kaya lang, alam niyo guys, pag minsan take 2, yung mga reheat, hindi ko na masyadong bet. Gusto ko lagi bago ng bago yung ulam. Pero, minsan nakakahinayang kasi diba kung hindi makakain o matatapon like this is the second time. Pinipilit ko pa din kainin. Saka ako nagluto nito eh. Si Mama lang yung nag-prepare. Ang sarap ng pusit. Lambot. So I have to cut short my vlog, not my dinner, to say good night. Thank you for watching, guys, because the time is past 8 in the evening na. After kong kumain, magliligpit, maghuhugas, mag-work pa ako. So see you again on the next vlog. Bye!